Good day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite Beach. God is good all the time. 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 God is good all the time, all the time. God is good. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating OPM Online Prayer Meeting. We are live right now sa ating Facebook page, Jesus Coffee Church. Sobrang espesyal na gabing ito kasi we are in the middle of our mid-year prayer and fasting 2026. At day 2 na nga po tayo, mga kapatid. At kagabi, kasama naman natin ang ating buting pastor sa ating day 1, si Jabez. Bukas naman, for our third day, kasama natin ang ating women's ministry. At sa ating fourth day naman ang ating men's ministry. At sa fifth day naman natin ang Young Pro. Kumusta na po ang fasting journey nyo? Type nyo nga sa comments kung ano ba yung meal plan nyo today. Ayan, thank you Lord. At isang pinagpalang gabi din po, no, sa lahat. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Sister Novi Montoya. And I'm so glad na nakasama ko ulit kayo sa ating OPM. Ayan, bati po muna tayo mga kapatid sa ating early birds at consistent viewers, lalo-lalo kay Sis Rhea Quaresma nasa China, kay Mami Lola, kay Mami Ading, sa aking Mami Ben, at of course sa lahat ng Wow Ministry, at shout out po sa lahat ng ating church ministries, from praise and worship team, sa ating Young Pro Men's and Women's, ushering team, Gen Z, Growing Teens Kids Church, Dance Team, Media Ministry, Men's, Women's Ministry, New Blessing Ministry, Prayer Warriors, SLVM Ministry, The Hope Ministry, at sa lahat po ng servant leaders ng ating Panginoon, sa ating simbahan, at sa ating future small group leaders. Of course, binabati ko rin ang ating pastoral ministry. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. And of course, binabati ko rin po ng isang pinagpalang gabi ang ating butihan at anointed na pastor, Pastor Van Rusit, at sa maganda at supportive na may pahay na Sister Isabel Rusit, at syempre sa Rusit Brothers at sa buong Rusit family. Praise the Lord! Ayan mga kapatid, kung first time niyo po dito sa ating prayer meeting, please don't forget to type New Blessing. At syempre para ma-welcome po kayo na ating mga kapatid. At syempre welcome po sa Jesus Coffee Church. And mga kapatid, don't forget our digital evangelism too. Please don't forget to like and share this live video mga kapatid. Let's keep tagging and mentioning our friends and loved ones para mas marami pa po ang maabot na mensahe ng ating Panginoon. Praise the Lord! Isang pinagpalang gabi din po sa ating international churches, Jesus Coffee Church, Greece and Canada, at sa ating minamahal na Bishop Ricky, Reverend Joe, at Pastor John Bartolome. Hello din po kay Pastor Bong and Pastora Josephine Ilagan, Pastor Arnold, Pastora Banji, Pastor Jojo, at Sister Harley Bartolome. Hello din po sa ating local church families. Kaya iniimbitahan ko po kayo sa ating Sunday service at 11:30 AM naman po sa GIG Mall Las Piñas, and 4:30 naman po sa ating Jesus Coffee Church, Andrea Bacoor. At talagang purihin ang ating Panginoon kasi dati pinagpipray lang po natin ito mga kapatid. Ngayon, 4 months na po tayong sama-sama na nagpupuri sa tahanan ng ating Panginoon. Praise the Lord! This coming Sunday, no? Kaya mga kapatid, kita-kits tayo ha! At bago po tayo magtuloy-tuloy mga kapatid sa ating gawain, hingin po muna natin ang gabay at presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Praise the Lord! Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at niluluwalhati ka po namin Panginoon sa isang napaka-bless na pagtitipon muli Panginoon sa aming mid-year prayer and fasting. Salamat Panginoon sa opportunity na muling makapagbahagi Lord ng iyong salita. Lord, patuloy mo nga po pagpalain mga kapatid ko na nandirito. Buksan mo ang bawat puso, ang bawat tenga sa maririnig nila ngayon. Dalangin ko, Panginoon,
na kahit sa kabila, Lord, ng mga struggle, mga pinagdadaanan, nandirito sila. At alam ko, Lord, ang bawat isa, meron din po, Lord, na hinihingi, Panginoon. At Lord, palakasin mo po, Lord, ang iyong mga lingkod, ng iyong mga anak, Panginoon, sa aming day 2 prayer and fasting, Lord, hanggang matapos namin ito, hanggang day 5. Lord, patuloy kang mangusap sa mga anak mo, Lord. I-reveal mo nga po, Panginoon, through dreams, Panginoon, revelation sa iyong salita, sa aming pananalangin, sa aming pag-journal, Panginoon. At Lord, tulungan mo kami, Lord. Palakasin mo pa kami, Panginoon. Nanghihina man, Lord, yung katawan namin. Pero, Lord, pinapalakas mo ang bawat espiritu namin. Kaya, Lord, sa bawat nakapakinig ngayon, dalangin ko, magkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. Sasagutin mo yung mga panalangin ayon sa iyong kalooban. I-bless mo, Lord, ang mga kapatid ko with knowledge, wisdom, and understanding. Special blessing sa mga anak mo na kinukumit ang oras na ito para makarinig na iyong salita. Lord, bigyan mo kami ng maayos at malinaw na internet connection. Maunawaan namin ang mensahe mo at gamitin mo rin ang iyong lingkod na maging mouthpiece lahat ng lalabas sa bibig ng iyong lingkod. Ito ay nagmumula sa iyo. Holy Spirit, samahan mo kami sa aming kalagitnaan. Inaalis mo na, Lord, lahat ng distraction, Lord. Lord, marami pang maabot na iyong salita. Kaya muli, Panginoon, tinataas ko, Lord, ang katagumpayan ng aming OPM ngayong gabi, Panginoon. Patuloy mo magpalain ang bawat isa. Kaya, Lord, muli, lahat na ito ay binabalik ko tayong sa iyong banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 And praise the Lord. Hallelujah. Ayan, katatapos lang po natin manalangin, mga kapatid. At ngayon naman, samahan niyo ako na magpuri sa ating Panginoon. Kahit saan ka man ngayon, mga kapatid, no? Ibuka natin ang ating mga bibig. Huwag lang po tayong makinig at manood. Salamat sa buhay nating media team na ilalagay ang lyrics ng ating kanta para lahat po ay makasabay. No, ang ating aawitin ngayon ay Diyos ng Saklolo. Praise the Lord! Samahan niyo ako, mga kapatid. Sabay-sabay tayong umawit, pumalakpak at magpuri sa ating buhay na Diyos. Diyos ng Saklolo. Bundok ng pagsubok, ako'y napatingin. Kailangang saklolo, saan mang gagaling? Sabihin sa akin na ako'y panganin, kaya ako'y bumain. Niya ako sa aking dalangin. Ang Diyos ay purihin. Ang hangad kong tulong sa Diyos nagmula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di ka hahayaang mabuwag, kasama mo siya magpakailanman. Siyang tagapag-ingat, ang ating sanggalang. Di natutulog, lagi kang babantayan. Di mataramdam sa init ng araw, kahit ng buwan, di masasaktan.
ay purihin. Ang hangad kong tulong sa Diyos magmula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di ka hahayaang mabuhay, kasama mo siya magpakailanman. Siyang tagapag-ingat, ang aking sanggalang. Di natutulog, lagi kang babantayan. Di magkaramdam sa init ng araw, kahit ng buwan, di masasaktan. Diyos ng saklolo, siya ang mag-iingat sa'yo. Di ka tabago sa piling mo'y di maaano. Diyos ng saklolo, siya ang mag-iingat sa'yo. Sa piling niya'y di maaano. Ang hangad kong tulong sa Diyos na mula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di ka hahayaang mabuwag, kasama mo siya magpakailanman. Siyang tagapag-ingat, ang ating sanggalang. Di natutulog, lagi kang babantayan. Di magkaramdam sa init ng araw, kahit ng buwan, di masasaktan. Pagsubok, ako'y napatingin, ang saklaw saan manggagaling. Amen! Praise the Lord, mga kapatid! Saan pa ba magbubula ang ating tulong? Walang iba kundi sa ating Diyos na lumikha ng langit at lupa. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. At yung inawit natin kanina, isa po sa original song ng ating simbahan, no? Jesus Coffee Church. Salamat sa buhay ng ating praise and worship team. Kung na-bless po kayo, mga kapatid, sa inawit natin kanina, we invite you to check our YouTube channel. Marami po tayong worship songs, sermons, mga snippets po natin, no? Talagang magpapalakas sa faith nyo. Nasa comment section po natin ang ating link, no, na ating YouTube, Jesus Coffee Las Piñas, and of course, we have also YouTube, no, sa ating Jesus Coffee Church Andrea. Praise the Lord! Patuloy po natin suportahan, mga kapatid, ang ating simbahan by subscribing para po updated po kayo sa lahat ng mga uploads. Praise the Lord! At ngayon, mga kapatid, tara, mag-coffee break muna tayo! Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan ang ating
Jesus Coffee Break ngayong gabi mga kapatid ay magpapatrivia muna tayo. Ayan. So, ready niyo po mga kapatid, no? Kasi pabilisan tayo sa pagsagot dito. At meron po tayo, syempre, totoong prize mga kapatid na waiting this Sunday. Ito na, sa ating first 3 na makakapag-comment ng mabilis, no? Na may tamang sagot. Ayan, screenshot po mga kapatid. Thank you, Lord. So, ito na po mga kapatid ang question natin. Ayan. Kung nabasa niyo na po ang kwento ni Jacob sa Genesis, no? Sino ang pinagsilbihan muli ni Jacob ng another 7 years dahil siya ay niloko nung una ni Laban? Ulitin ko yung tanong. Sino po ulit yung pinagsilbihan muli ni Jacob ng another 7 years dahil siya po ay niloko nung una po ni Laban? Letter A, Leah. Letter B, Rachel. O letter C, Dina. Letter A, Leah. Letter B, Rachel. Letter C, Dina. For sure, no? Alam na to ng mga kapatid natin kasi nabasa niyo na po ito. Ayan, pakisagot na po mga kapatid sa ating comments, no? At paki-screenshot na po yung first 3 po na nakakuha ng tamang sagot. Okay, count po tayo. In 5, 4, 3, 2, 1. Alright, so sasabihin ko na rin po, no, ang tamang sagot ay letter B, si Rachel or si Raquel. Siya po talaga yung pinakamamahal ni Jacob. Ayan, congratulations po sa lahat nating J Coffee Break winners. Ngayong gabi, you may claim your prize on Sunday mga kapatid, no? Praise the Lord. Salamat po muli mga kapatid sa lahat ng nag-participate at sumagot sa ating J Coffee Break. Praise the Lord. At yan po ang ating Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOOPM Online Prayer Meeting. Kaya mga kapatid, thank you Lord. Kunin na po natin ang ating mga manual at Bible para sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. No? Maya-maya sabay po natin na sagutan. Buksan nyo na po ang mga Bible nyo sa Genesis chapter 32 verse 24 to 28. Genesis chapter 32 verse 24 to 28. At habang binubuksan po natin mga kapatid na ating Biblia, mamaya po after OPM magkakaroon po tayo ng cell group per ministry, no? Kung saan tayo po ay nagkakatipon-tipon para mag-share ng insights at revelations ng ating Panginoon. At thank you Lord mga kapatid. At syempre pinapasalamatan din po natin, no, ang buhay ng ating mga kingdom partners, sa ating mga pleasures, builders, supporters at tithers na walang sawa at talagang may kagalakan at katapatan na nagbibigay para sa gawain ng ating Panginoon. Malakay 3:10, kapag tayo ay tapat, no, siya mismo magbubukas ng durungawan ng langit at ibubuhos ang masaganang pagpapalang siksik, liglig at umaapaw. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya kung tinouch ni Lord ang heart mo to give, nasa comment section po natin ang ating GCash number, ang ating BDO account. God bless you 100-fold for your generosity mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. At diyan ka na ba mga kapatid? Sa Genesis chapter 32 verse 24 to 28. Sabay na nating basahin ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi dito, in verse 24, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang pagbubukang liwayway. Verse 25, nang maramdaman ng lalaki na hindi na madadaig si Jacob, hinampas na ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. 27, tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. In verse 28, sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag ko sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Amen. Praise the Lord. Nalain tayo mga kapatid. Maraming salamat o Diyos sa pagbasa ng salita. Pagpalain mo nga po ito Panginoon at gawin mo maging matabang lupa ang puso ng bawat nakapakinig. Lord, samahan mo kami sa aming OPM ngayon, Lord. Mangusap ka, Panginoon, at makikinig kami. Buksan mo, Lord, ang aming puso't isipan sa pagtanggap na iyong salita. Bigyan mo, Lord, kami ng knowledge, wisdom, and understanding, Panginoon.
Lord, dalangin ko na magkaroon ng transformation lahat ng mapapakinggan namin. Tutubo, lalago, at magkaroon ng maraming bunga. Tulungan mo kami, Lord Jesus, matuto sa buhay ni Jacob ngayong gabi. Kaya muli, Lord, patuloy kang mangusap sa amin, Lord, at makikinig kami. Tinataas namin ito, Lord, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Sa mga kapapasok pa lang, welcome po sa ating OPM Special Mid-Year Prayer and Fasting. Isang pinagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga kapatid. Grabe, sobrang nakaka-bless na nakasama ko kayo ngayong Tuesday night sa ating day to ng prayer and fasting. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Sister Novi Montoya. Day 2 na tayo, mga kapatid, and we still have 3 more days to go. At huwag kang susuko at bibitaw, kapatid, ha? Hanggat wala tayong revelation at encounter sa ating Panginoon. Amen. At sa Saturday po, mga kapatid, masama po tayo sa ating break of fast at the Holy Spirit baptism. No, gaganapin po natin ito sa Jesus Coffee Andrea Bacoor at 7 a.m. Ayan, mga kapatid, kita-kits po tayo, ha? Ayan, mga kapatid, kunin na po natin ang ating mga manual at sabay-sabay po natin, no, sagutan ang bawat katanungan sa ating day 2. Ayan, diretso na po tayo, mga kapatid, sa ating question number 1. Ang tanong po dito, mga kapatid, number 1, nang malaman ni Jacob na paparating si Esau kasama ang 400 na lalaki, bakit kaya natakot at nabalisa siya? Siguro ay may mga sagot na tayo dito, no? Alam niyo po, mga kapatid, kung babalikan po natin sa Genesis 27, sa tulong ng kanyang inang si Rebecca, nilinlang niya po ang kanyang amang si Isaac upang makuha ang blessing na para sana kay Esau. So, nung panahong yun, matanda na po si Isaac. Halos bulag na at handa na po niyang ipasa yung patriarchal blessing sa kanyang panganay na si Esau. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapanggap po ay nakuha ni Jacob ang blessing na dapat ay para kay Esau. Dahil dito nagkaroon ng matinding galit si Esau kay Jacob at mula noon, ang pangalang Jacob became more than just a name, kundi naging identity po ito na isang taong kumukuha ng hindi kanya. Supplanter, deceiver, manipulator. Pero mga kapatid, hindi po doon nagtatapos ang kwento ng Diyos kay Jacob. Kasi bago pa man sila nagkita ni Esau, dumaan muna din si Jacob, no, sa sarili niya school of brokenness. Sa Haran po ay naglingkod po si Jacob kay Laban na tito niya, no, ng 7 years para kay Rachel. Pero sa mismong wedding night, niloko po siya ni Laban. Ang binigay po sa kanya ay si Leah, yung panganay. Kaya nag-serve po muli si Jacob ng another 7 years, a total of 14 years. Na 14 years ng waiting, labor, emotional stretching at hindi pa doon natapos. Maging sa kanyang livelihood, dinaya din po siya ni Laban. Kaya ibig sabihin, ang taong nandinlang noon ay nakaranas din ng panlilinlang. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 12, sabi ni Jesus doon, do not do to others what you don't want done to you, because you will reap what you sow. Kaya mga kapatid, may kapahintulutan ng Diyos lahat ng nangyari. Hindi para sirain tayo, kundi para i-correct tayo, i-discipline tayo, at i-realign pabalik sa kalooban ng Diyos. Dito, no, nilayasan ni Jacob si Laban, at ngayon, nung pauwi na siya sa Kanaan, meron siyang unresolved issue na kailangan niyang harapin, at yun ay si Esau. So habang papalapit yung encounter, no, dumating ang balita kay Jacob na si Esau may kasamang 400 na lalaki, at talagang doon bumagsak yung fear, yung anxiety ni Jacob, no? Alam niyo, mga kapatid, ganito rin tayo minsan. Kapag may atraso tayo sa tao, may nasaktan tayo, may nasabi tayong hindi maganda, or niloko mo siya, may utang ka, automatic nagpapanik ka, diba? At hindi mapakali. Yun bang may kaba sa puso? Sino dito nakaka-relate, mga kapatid? Yung tipong hindi mo na rin kayang tingnan ng diretso sa mata kasi alam mong may kasalanan ka, alam mong may mali ka. Fear is a natural emotion, lalo na kapag may atraso ka. Pero, ang hindi tama, kapatid, kapag hinayaan mo mag-control yung takot sa isip mo, sa puso mo, at sa buhay mo. Yung takot na takot ka na nga, pero wala ka pang ginagawang hakbang. Alam niyo, kapatid, ang phrase na do not fear or fear not sa Bible from Genesis to Revelation, talagang lumalabas around 300 times na nabanggit. Pero depende po sa translation at counting method. So, ibig sabihin,
Hindi ito bastang nirepeat lang, no, kundi reminder ito ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang puso ng tao ay madali talagang lamunin ng takot. Kaya ngayong gabi mga kapatid, meron ako ibabahagi sa inyo na 3 points para madali po nating matandaan ang mensahe ng ating Panginoon. Yeah, ready na po ba kayo mga kapatid? For our first point for tonight mga kapatid, pakitype nga sa comments, fullness in faith. Fullness in faith. Sabi nga po, di ba, faith is not just believing, it is trusting God even when your emotions are shaking. Hebrews chapter 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya sa Kanya. Given na po yun mga kapatid, lalo na sa ating mga Kristiyano, na dapat tayo pa ay we live by faith. Pero dito po natin makikita mga kapatid, how fear can paralyze a person. Tandaan natin ito mga kapatid, ang takot ay hindi galing sa Diyos. Minsan ito ay echo ng maling desisyon at unresolved actions na kailangan nating harapin at hindi dapat natin tinatakbuhan dahil ang natural na response ng taong may kasalanan ay takot at nagtatago. Yung taong tinatago ang kasalanan niya ay hindi uunlad. Pero yung mga umaamin at tumatalikod dito ay nakakatagpo ng awa at habag ng Diyos. Gusto ng Diyos mga kapatid na lumapit tayo sa Kanya. In 1 John chapter 1 verse 9, sabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our righteousness. Amen! Talagang ang Diyos natin mga kapatid, no, gusto niya tumakbo tayo papalapit sa Kanya. Because He is just to forgive you. Dahil hindi naman po malupit ang Diyos natin eh. Handa siya magpatawad sa atin. Pero may iba po sa atin, ang fear nila ay hindi lang din galing sa nakaraan, no? Kundi sa future. Alin ba yun? Takot sa mga responsibilities, sa uncertainties, sa mga bills, sa mga araw-araw na pangangailangan. Pero tayo pong mga naligtas na po at nabago na ating Panginoong Hesukristo, hindi na po dapat tayo nabubuhay sa takot kundi sa faith. Kung meron man po dapat tayong katakutan, hindi po tao o sitwasyon, kundi ang Diyos. Pero hindi po yung fear na terror o di kaya malupit ang Diyos, hindi po, kundi with reverence and awe. Sabi po sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dito mga kapatid, nagsisimula ang tunay na wisdom, yung kind of fear na maglilid po na sa obedience. Dahil di ba kapag marunong kang gumalang sa Diyos, susundin mo siya at mas gagabayan ka po niya sa mga desisyon na gagawin mo. Hindi ka po mapapahama kasi may perfectong Diyos na nagdadirect ng steps mo. Kaya kahit may challenges at may mga enemies sa paligid, hindi ka matatakot dahil po ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear but of power, love, self-discipline. Kaya ang fear po mga kapatid, kapag surrendered kay Lord, nagiging footstool na lang po ito ng faith. Kaya kapatid, do not fear dahil may Diyos po na mas malaki kaysa kinatatakutan mo. So yun pong dahilan kung bakit natakot si Jacob. And for our question number 2 naman po mga kapatid, bakit mahalagang lumapit si Jacob sa Diyos sa panalangin bago niya harapin si Esau? Ayan, dito natin makikita mga kapatid, no, ang fullness of faith ni Jacob. Dahil bago niya hinarap si Esau ay lumapit muna siya sa Diyos sa panalangin. Alam nyo, hindi after na encounter tsaka nagpray si Jacob, kundi bago pa man dumating ang confrontation, tumawag na siya sa Diyos. Amen? Ibig sabihin nito mga kapatid, hindi siya basta nag-react lang, nagpanic lang, no? Kundi talaga nag-prepare siya spiritually. Ang prayer po mga kapatid ay pre-battle preparation po mga kapatid. Ganoon din po sa atin, no? Bago po tayo humarap sa mga isang moments ng buhay po natin, kailangan muna natin itong ipanalangin, isuko at ilapit sa Diyos bago po tayo kumilos. Lalo na po sa mga major decisions po natin sa business, sa promotion, sa trabaho, sa budgeting, sa financial pressure, sa family matters, marriage at relationships po mga kapatid. Kaya napakahalaga po nitong ating prayer and fasting dahil dito po ay tinuturuan po tayo ng Diyos na dumepende po sa Kanya. Kasi po kapag panic po ang nauna, chaos po ang kasunod. Pero kapag Diyos ang nauna, kahit po magulo ang sitwasyon, may direction at peace ka pa rin. Kaya makikita po natin ang fullness of faith ni Jacob. Nag-pray po muna siya. Ibig sabihin po, priority niya si Lord, hindi option lang. Kitandaan po natin mga kapatid, prayer should be our first response, not
panic. At pansinin niyo po mga kapatid, kapag sa umaga, no, kapag phone agad ang hawak kaysa prayer at word ni Lord, hindi ba nagiging magulo ang buong araw mo? Kasi nauna po ang ingay ng mundo bago po yung presence ni Lord. Walang order. Ang Diyos po ay Diyos ng order. Kaya pag magulo po ang buhay mo, malinaw na hindi po si Lord ang nagpapatakbo nito. Ang tunay na prayer life mga kapatid ay hindi po emergency tool. Ito ay lifestyle ng taong umaasa sa Diyos araw-araw. Ikaw kapatid, ilang beses ka ba nagpe-pray maghapon? Remember Daniel, chapter 6 verse 10? Talagang 3 beses nagpe-pray si Daniel, no, sa isang araw. Hindi siya yung reactive, kundi consistent siya. Hindi siya yung nagpapadala sa gulo, di ba, sa crisis sa paligid, kundi grounded siya sa communion. Ganon din tayo mga kapatid, no? Hindi lang po tayo lumalapit kay Lord kapag may problema po tayo. Okay naman po yun, no? Pero dapat nakikipag-usap po tayo kay Lord sa lahat ng season. At ang pangako niya po sa lahat ng tumatawag sa Kanya at lumalapit sa panalangin sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, He will give peace that surpasses all understanding. At babantayan niya po ang puso at isip po natin, no, sa gitna ng kaguluhan. So makikita rin po natin kay Jacob sa Genesis chapter 32 verse 9 to 12 ang laman ng kanyang panalangin. So nanalangin po si Jacob dito, no. Ang sabi niya po doon talagang with pure honesty, humility at deep dependence yung ginawa ni Jacob. Hindi siya lumapit sa Diyos na may yabang, kundi may pagpakumbabang puso. Alam niyo, inalala ni Jacob ang pangako ng Diyos. Inamin niya ang kanyang unworthiness, ibinuhos niya ang kanyang takot sa presensya ng Diyos. At talagang pinanghawakan ni Jacob ang salita ng Panginoon sa gitna ng krisis. Kaya kapag humaharap ka sa iso ng buhay mo kapatid, tumawag ka sa Panginoon. Alalahanin mo, no, yung pangako ng Diyos kasi talagang si Jacob, pinuri niya ang ating Panginoon sa gitna ng kanyang takot. Niremind niya, Lord, di ba, ibibless mo ako, pagpapalain mo ako, Lord, ligtas mo ako, Lord, na baka patayin ako ni Iso. Talagang nalalangin siya at inalala niya kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag humaharap ka sa iso ng buhay mo, tumawag ka sa Panginoon sa panalangin. Dahil sino ba ang may kakayahang maligtas sa atin sa gitna ng kapahamakan at panganib? Walang iba kundi ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Psalm chapter 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sa halip na umasa sa sariling diskarte si Jacob, lumapit siya sa Diyos. Kahit gaano ka pa katalino o kagaling mga kapatid, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. May mga laban tayo sa buhay na hindi kaya ng diskarte, kundi Diyos lang ang may kakayahan. Si Jacob mga kapatid nakilala bilang mandaraya. Hindi niya dinaya ang prayer niya sa Diyos. Inamin niya ang kahinaan niya. Inamin niyang, Lord, hindi ko kontrol ang sitwasyon. At hindi ko alam ang susunod na hakbang. Kaya sa halip na nagtiwala siya sa sarili niya, pinili niyang lumapit sa Diyos dahil alam niyang ang Diyos ang may kontrol ng sitwasyon at outcome. Jeremiah 33:3. Ito po mga kapatid, no, ang hotline natin sa langit, 24/7. At bukas po ito. Hindi po ito out of coverage area. Tumawag ka lang sa Kanya at sasagot ang Diyos. Kaya ang prayer ay spiritual oxygen po yan kapatid. Kapag wala kang prayer life, unti-unti kang mamamatay. At kapag hindi ka nagpipray, para mo na rin sinasabi, Lord, hindi kita kailangan. Pero yun ang pinakadelikadong ilusyon ng tao mga kapatid. Tandaan nyo kapatid, hindi faith yun, kundi pride. Ang prayer ay hindi para ipaalam sa Diyos ang sitwasyon natin, kundi para i-align ang puso natin sa kalooban niya. Bakit pa ba ako magpipray? Alam mo na naman ang mga panalangin namin. Yes, God is omniscient, omnipotent. Alam niya ang lahat. Alam niya ang sasabihin mo bago pa ibuka ang bibig mo. Pero higit sa lahat, siya ay personal na Diyos. Kaya ang prayer ay hindi information update kay Lord. Ito ay intimacy with God. Kaya kapag nagpipray ka kapatid bago ang laban, hindi lang ang sitwasyon ang nagbabago, kundi ikaw mismo ang binabago ng Diyos. Kung gusto mong manalo sa laban, huwag mong unahin ang laban kapatid. Unahin mo ang manalangin. At sa atin namang question number 3 mga kapatid,
Ano ang pinapakita ng pakikipagbuno ni Jacob sa Diyos buong gabi? Alam nyo, isa ito sa pinakamisteryosong tagpo no, sa Biblia, sa Genesis chapter 32 verse 24, di ba? Nakipagbuno si Jacob sa isang lalaki hanggang mag-uumaga. Kung mapapansin natin mga kapatid, hindi si Jacob yung nag-initiate ng wrestling match, tama, kundi yung lalaki. At gabi ito nangyari. Ang gabi ay madalas na simbolo ng fear, anxiety, confusion at spiritual struggle. Di ba pag gabi talagang tahimik, lalo na pag mag-isa ka. Pero yung isip mo sobrang ingay. Yun bang parang, Lord, parang hindi ko na yata nakikita ang pagkilos mo sa buhay ko Lord, hindi ko na yata nakikita na may ginagawa ka. So, parang ganito yung sitwasyon ni Jacob. He was afraid, overwhelmed, pressured. Kinabukasan, hindi niya alam kung reconciliation o revenge ang haharapin niya kay Esau. Parang tayo rin yan minsan mga kapatid. Sa umaga, busy tayo, di ba? May mga kasama tayo Pero sa gabi, kapag mag-isa ka, doon pumapasok ang mga fear, yung worries, anxieties, and what ifs. Lord, what if hindi ako makagraduate? Lord, what if hindi maayos na yung pamilya ko? Lord, what if pawalan ako ng trabaho? Lord, what if hindi ako gumaling? Ang dami nating what if sa buhay mga kapatid. At alam nyo kadalasan, sa gabi, doon din umaatake ang kaaway. Because the enemy loves to plant seeds of doubt in moments of isolation. Hindi naman niya kayang baguhin ang pangako ng Diyos pero susubukan niyang palabasin na hindi ito mangyayari. Kaya napakahalaga ng Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart for everything you do flows from it. Hindi lahat ng pumapasok sa isip mo kapatid ay dapat mong paniwalaan. May mga thoughts na kailangan nating i-reject, isuko kay Kristo. 2 Corinthians chapter 10 verse 5, dapat nating i-take captive ang every thought and make it obedient to Christ. Lalo na kapag pagdududa na po yung nasa isip nyo, huwag nyo pong i-entertain because our mind is a battlefield. Minsan hindi naman po talaga problema ang sitwasyon kundi ang interpretation ng isip natin sa sitwasyon. Naaalala nyo ba si David? Ang pagkakasala niya kay Bathsheba ay gabi nangyari. Kaya maraming pagkakataon po sa Biblia, ang gabi ay larawan ng temptation, ng testing, ng sorrow, ng waiting, at spiritual battles. Kung naalala nyo, di ba, si Jesus kasama yung mga disciples niya, natutulog sila. Sabi ni Jesus, gising kayo, kailangan manalangin kayo. Sabi nga, di ba, dapat na maging pagmatsyag tayo kasi ang dyablo ay talagang umaaligid at naghahanap ng malalapa. Kaya for our second point tonight mga kapatid, una, fullness of faith. Pangalawa, pakitype nga po sa comments, fullness and surrender. Fullness and surrender. Alam mo mga kapatid, ang word na surrender, may negative connotation nito. Alam ko, familiar na kayo dito. Kasi ang surrender ay para bang talunan ka, parang sumuko ka. At sino ba naman ang gustong sumuko kapag gusto natin manalo palagi? Si Jacob mga kapatid, fighter buong buhay niya. Palaban talaga siya, no? Parang nga wala sa vocabulary niya na ang word na surrender. Pero sa kingdom ni Lord mga kapatid, ang surrender is not losing the fight. It's releasing control to God. Ito yung moment na sasabihin mo, Lord, hindi ko na po kayang dalhin lahat ng mag-isa. Yun po yung surrender, no? Lord, hindi ko pa kontrolado lahat. Lord, alam ko mas mataas ang kaisipan mo kaysa kaisipan ko. Lord, pinagkakatiwala ko na sa'yo lahat ito. At doon nagsisimula ang tunay na surrender. Because God cannot fill you kapag puno ka pa sa sarili mo. Pero may ginawa ang Diyos kay Jacob. Binali ni Lord ang control spirit ni Jacob. Alam nyo mga kapatid, I was wondering, ano kaya ang naging first reaction ni Jacob nung bigla na lang may nakipagbuno sa kanya sa gitna ng gabi? Kung tayo yun, baka magulat, matakot, o tatakbo tayo. Uy, sino to? Pero imagine niyo po si Jacob. Mentally exhausted, emotionally drained, at may kinatatakutang iso kinabukasan. Alam naman natin kapag pagod ang isip, apektado ang katawan, di ba? Kapag may sakit nga tayo, hindi nakakakilos. Kapag mabigat ang dinadala emotionally, bumababa rin yung lakas natin physically. Pero interestingly, habang tumatagal yung laban nila, may realization si Jacob na hindi ordinaryong tao itong kaharap ko. Diba? Many scholars describe this as Christ theophany.
or a divine manifestation of God Himself. Si Jesus Himself po yung kaharap at kabunuan ni Jacob. Sa Old Testament po mga kapatid, nandun na si Jesus. He is the angel of the Lord. Kaya nung gabi ng wrestling na yun, hindi lang ito bastang laban, no? Hindi lang basta ito tao ang kausap ni Jacob. It was a divine encounter. Kaya yung laban na akala ni Jacob physical lang, naging spiritual revelation na pala ito. Dahil Diyos mismo ang kasama niya sa gabing yun. Kaya imbis na bumitaw siya, lalo siyang kumapit at naging determined na manalo. Naalala ko tuloy yung babae sa Mark 5 na 12 years nang dinudugo. 12 years ng suffering, ng waiting, ng searching for healing. Pero nung dumaan si Jesus, hindi niya pinalagpas yung opportunity, hindi siya napigilan ng kondisyon niya o ng opinyon ng tao, kahit tinuturing siyang unclean. Hanggat hindi niya mahawakan yung laylayan ng damit ni Jesus. Nagpursige siya. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan lang dumaan ang opportunity na yun. Ganon din si Jacob mga kapatid. Noong ma-realize niyang hindi ordinaryong tao yung kaharap niya, he seized the moment. Kumapit siya, nanatili siya, hindi siya bumitaw. Sabi niya, I will not let you go unless you bless me. Grabe yun no mga kapatid. Yun ang larawan ng holy desperation. Hindi lang desperation sa blessing, kundi desperation sa presence ng Diyos. Dalangin ko, maging desperado din tayo na ma-encounter ang ating Panginoon. Dahil alam natin na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Sumasagot siya sa panalangin at tapat siya sa kanyang mga pangako. Kaya mga kapatid, kagaya ni Jacob, huwag kang tumigil sa paghahanap sa Kanya. Huwag kang tumigil sa paglapit, sa pananalangin, sa pag-worship, sa pagbabasa ng word at fellowship hanggat hindi mo na nararasan breakthrough na pinangako niya. Dahil tandaan natin mga kapatid, ang laban ni Jacob ay hindi lang physical wrestling, kundi spiritual wrestling. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, tunay na laban, we are not fighting against flesh and blood, kundi spiritual forces. Kaya madalas akala natin tao o sitwasyon ng kalaban natin, pero meron pa palang mas malalim na battle behind that. Kaya ni Daniel, di ba, na 21 days siyang nananalangin bago dumating yung sagot? Hindi dahil hindi siya narinig ng Diyos, kundi dahil may spiritual forces, may spiritual resistance at timing na kinoconsider ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin na delayed ang sagot ay inactive si Lord. May ginagawa siya mga kapatid sa likod nito na hindi natin nakikita. Even if we can see it, He's still working. Even if we don't feel it, He's still working. At kaya bakit nakipagbuno si Jacob buong gabi? Dahil tinuturuan siya ng Diyos na ang blessing ay hindi laging instant. May mga breakthrough na kailangan ng consistency, persistence, at patient endurance. Kaya huwag tayong titigil mga kapatid. Huwag kang titigil sa pananalangin ha. Sa pag-worship at pagtitiwala at ganun din sa paglilingkod at sa paghahanap sa Diyos. Si Jacob hindi bumitaw kahit hindi pa siya nababago o may immediate result kasi faith is not passive. Sa gitna ng wrestling, doon lumalabas ang tunay nating karakter. Yung pruning, yung refining, hinuhubog tayo ng ating Panginoon kapatid bago dumarating ang breakthrough. Ang pagpapala, ang blessing ng Lord ay dumarating hindi kapag bumitaw ka, kundi mas matinding pagkapit sa Diyos. Kaya sa ating 5 days of prayer and fasting mga kapatid, makipagbuno din tayo sa Diyos. Hindi para pilitin siya na sagutin ang ating mga panalangin, hindi para baguhin ang isip ng ating Panginoon, kundi hayaan niyang baguhin tayo. Dahil minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi pagbabago ng sitwasyon o sagot sa ating mga panalangin, kundi ang pagbabago ng ating puso sa tapat na pananalangin. At yon ang nangyari kay Jacob. Kahit dumaan ka kapatid sa pinaka-darkest season ng buhay mo, hindi ka nag-iisa, hindi ka matatakot dahil kasama mo ang Diyos at ang presence niya ang magbibigay comfort at protection sa gitna ng laban. Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen? Here's our question number 4. Bakit binago ng Diyos ang pangalan ni Jacob from Jacob to Israel? Alam niyo mga kapatid, nung una ko nabasa ito, napaisip din ako, Lord, pwede pala yun no? Isang salita lang, papalitan na agad ang pangalan. Sa mundo natin, hindi ganun kadali.
magpalit ng pangalan. Parang sa birth certificate lang po natin, kapag may typo ng spelling yung pangalan natin, di ba, may mali lang letra. Sobrang daming prosesong pagdadaanan, mga requirements, approvals, ilang years pa para ma-approve or mabago yung pangalan. Pero sa Diyos, mga kapatid, isang salita lang, kaya niyang baguhin ang direksyon ng buhay ng tao. Kaya niyang baguhin ang pangalan mo. Kaya ang pagpapalit ng pangalan ni Jacob ay hindi lang name change. Ito ay identity change at transformation. Ito po yung picture ng Diyos na binabago. Hindi lang ang pangalan, kundi ang buong pagkatao na isang taong tunay na sumusuko sa Kanya. Kaya for our last point for tonight, mga kapatid, we have fullness in faith, fullness in surrender, and fullness in transformation. Pakitype nga sa comments, fullness and transformation. Alam niyo mga kapatid, hindi ka dadalhin ng Diyos sa bagong season kung hindi mo binibitawan ang luma mong pagkatao. Hindi mo pwedeng dalhin sa next level ang dating ikaw na may bitterness sa puso, ma-pride, may unforgiving spirit, may self-reliance at yung ugali na puro na lang sariling diskarte at sariling lakas ang pinagkakatiwalaan kasi ito mismo ang magiging hadlang sa pagpapala ng Diyos. Kaya ang tanong ko sa inyong mga kapatid, binago ka na ba talaga ni Kristo? Pakitype nga, yes, amen, binago na ako ni Lord. Dahil ang taong binago ni Kristo, makikita ito sa buhay at pag-uugali. Dahil hindi na siya alipin na nakaraan at kasalanan. At higit sa lahat, hindi na siya bumabalik sa kulungan ng dati niyang pagkatao. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Tayo po ay bagong nilalang na, mga kapatid. At ganoon din po ang nangyari kay Jacob. Dating Jacob na supplanter, deceiver, manipulator. Pagkatapos ng encounter niya kay Jesus, binigyan siya ng bagong pangalan. Israel, isang pangalan ng bagong identity, bagong purpose at bagong destiny, mga kapatid. Ito ang pinangako ng Diyos sa kanya na siya ay magiging ama ng maraming bansa, na siya ay pagkakalooban ng lahi na kasindami ng bituin sa langit at buhangin sa karagatan. At sa kanya nga nagmula yung 12 tribes. At ito nga ang kanyang bagong destiny. Kaya mga kapatid, only God can transform a person's identity. Maaring baguhin ang edukasyon ng isip mo, maaring baguhin ang pera, ang estado ng buhay mo, maaring baguhin ang posisyon ng title mo, pero Diyos lang ang may kakayahang baguhin ang puso at pagkatao ng isang tao. Kahit ano pa man ang history mo, kapatid, kapag binago ka na ng ating Panginoon, hindi ka na define ng failures at mistakes mo, ng nakaraan mo, ng opinyon ng tao, ng label ng mundo tungkol sa iyo. Kapag Diyos na ang nagpalit ng pangalan mo. Kapag lumapit kay Kristo, kaya kanyang bigyan ng bagong identity. Because again, only God can rename a destiny without asking permission from your past. Pansinin niyo ito, mga kapatid. Bago dumating ang bagong pangalan, may wrestling munang naganap. May brokenness muna. Sabi sa Genesis chapter 32 verse 25, hinipo ng Diyos ang balakang ni Jacob at nalinsan ito. Sa kultura po noon, mga kapatid, ang balakang ay simbolo ng lakas at kakayahan. Parang sinasabi ni Lord na, "Oh Jacob, yung bagay na pinagkakatiwalaan mo, doon kita hahawakan." Minsan pinapahintulutan ng Diyos na masaktan tayo at inaalis ang mga bagay na inaasahan natin para siya lang ang asahan natin. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Kapag mahina tayo, doon nakakayag ang kapangyarihan ng Diyos. Pagkatapos nito, sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Napakaganda nito, mga kapatid, no? Dahil totoo, hindi naman talaga nanalo o nagwagi si Jacob dito dahil mas malakas siya. Nanalo siya dahil hindi siya bumitaw, at ito dapat ang matutunan natin. Pero nakakalungkot na part, mga kapatid, no? Maraming tao ang bumibitaw kapag matagal nang walang sagot sa panalangin. Maraming taong gusto sumuko kapag mahirap na ang proseso. Pero madalas ang breakthrough ay dumarating sa mga taong marunong manatili, maghintay. Kung hindi ka binitawan ng Diyos, kapatid, dapat mas lalo kang huwag bumitaw. Ngayon ka pa ba susuko? Sama-sama tayo, mga kapatid, tumakbo. Tapusin yung takbuhin natin. Kung hindi ka sinukuan ng ating Panginoon, kapatid,
Hinanap ka niya, natagpuan ka niya. Pinalasap na sa'yo ang mga pagpapala, ang kaligtasan, may buhay na walang hanggan na tayo eh. Huwag ka rin susuko sa Diyos mga kapatid. Kasi mahal na mahal ka ni Lord. Kahit lumayo ka, kahit na pakiramdam mo, walang sagot sa panalangin, ang Diyos natin kapatid, hahanapin at hahanapin ka niya. Iniwan niya nga ang 99 para sa'yo. Kaya huwag ka rin susuko kapatid. Pero alam niyo ang nangyari talaga dito mga kapatid. Hindi naman talaga tinalo ni Jacob ang kaharap niya, ang Diyos. Kasi walang nilikha ang kayang talunin ng manlilikha. Kung tutuusin, kayang tapusin ng Diyos ang laban nila anumang oras. Pero bakit niya pinahintulutang tumagal ito buong gabi? Dahil hindi objective ng Diyos na talunin si Jacob, ang objective niya ay baguhin si Jacob. At minsan ganun din tayo mga kapatid na sa ating sa mga panalangin natin. Minsan kasi ang iniisip lang natin yung sagutin agad ni Lord yung prayer natin, makuha agad natin yung sagot. Pero alam niyo, mas interesado ang Diyos na baguhin muna tayo habang naghihintay. Bago ang fullness, may emptying na nagaganap. Kaya napakahalaga ng tanong sa Genesis chapter 32 verse 27, ang tanong ng Diyos kay Jacob, ano ang pangalan mo? Hindi yung tinanong ng Diyos kay Jacob dahil hindi niya kilala si Jacob o hindi niya alam ang pangalan. Ang tanong na iyon ay hindi po information question. Isa po yung revelation question na parang sinasabi ng Diyos, Jacob, aminin mo kung sino ka. Aminin mo ang lumang identity mo. Aminin mo ang bagay na kailangan kong baguhin sa iyo. At sumagot siyang, Jacob po. Para niyang inamin ang lahat ng dala ng pangalang yun. Na deceiver po, manipulator po, supplanter po. At pagkatapos ng confession ni Jacob, dumating ang transformation. Dumating ang bagong pangalan. Dumating nga yung Israel. At hindi lang si Jacob ang nagbago, pati ang lugar ay nagbago. Ang dating unknown place ng struggle, naging Peniel, face of God. Ibig sabihin mga kapatid, yung lugar ng wrestling, yung lugar ng pain, ng struggle, pwede palang maging lugar ng encounter. At ito ang sobrang ganda nito sa Genesis chapter 32 verse 31 says, the sun rose up upon him. Napansin niyo po, hindi sumikat ang araw habang si Jacob pa siya. Sumikat ang araw pagkatapos siyang tawaging Israel. Sa Biblia po mga kapatid, ang pagsikat ng araw ay madalas simbolo ng bagong simula, bagong season at bagong pag-asa. Minsan hinihintay nating sumikat ang araw bago tayo magbago. Pero sa Diyos, nauuna ang pagbabago bago sumikat ang araw. Kaya pagkatapos ng laban, hindi pera ang binigay kay Jacob, kundi bagong pagkatao. Kaya mga kapatid, bago ang fullness, may transformation. At kapag hinayaan nating baguhin tayo ng Diyos, darating din ang umaga ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Sa question number 5 mga kapatid, nang magkita sina Jacob at Esau, bakit napakahalaga ng kanilang pagkakasundo? Nang magkita sina Jacob at Esau, bakit mahalaga ang kanilang pagkakasundo? Sa Genesis chapter 33 verse 4 mga kapatid, sabi doon, ngunit tumakbo si Esau para salubungin siya, niyakap siya at hinagkan at umiyak silang dalawa. Mga kapatid, alam niyo habang binabasa ko to, hindi ko maiwasang maantig. Napakasarap makita na finally, bati na rin silang magkapatid. Isipin nyo, estimated 20 years silang hindi nagkita. 20 years na may dalang galit, guilt, takot at bigat ng nakaraan. Pero sa isang yakap lang, napawi ang lahat. Ang reconciliation nilang dalawa ay hindi lang simpleng emotional reunion ng magkapatid. Ito ay spiritual proof na kayang ibalik ng Diyos ang anumang nasirang relasyon, dulot man ng kasalanan, pagkakamali o sugat ng nakaraan. Kaya mga kapatid, ang tanong, meron ka bang Esau sa buhay mo? Hindi man 20 years, pero isang linggo, isang buwan, isang taon na may kinikimkim kang sama ng loob. May tao bang hindi mo pa napapatawad hanggang ngayon? Kasi minsan mga kapatid, problema ay hindi lang yung nangyayari sa atin, kundi yung hindi natin kayang i-release. Alam nyo, habang binabasa ko ang kwento ni Jacob, may na-realize ako dito. Hindi naman pala talaga si Esau ang pinakakalaban ni Jacob. Alam nyo kung sino? Yung sarili niya mismo, ang kanyang puso. Minsan nakala natin ibang tao, trabaho, negosyo, ministry, ang problema, pero tayo pala ang gustong baguhin ng Diyos. Bago inayos ni Lord ang relasyon ni Jacob kay Esau,
inayos muna niya si Jacob. Ganon din sa atin mga kapatid. Minsan hinihingi natin, Lord, baguhin mo naman ang sitwasyon ko. Pero tayo pala ang inuunang tinatransform na ating Panginoon dahil bago ang reconciliation, may transformation. Ano mang nangyayari mga kapatid, learn to discern. Choose your battles wisely. Kasi hindi po lahat ng laban ay dapat maglaanan ng oras at energy. Yun bang may galit kayo sa isang tao pero siyang mahimbing ang tulog sa gabi? Tayo lang pala ang may sama ng loob. Sabi nga 'di ba, ang ampalaya ay kinakain, hindi sinasabuhay. Kung may bitterness ka sa puso mo ngayon kapatid, panahon na para let go mo 'yan. Hindi tayo magpapatawad dahil deserve nila. Nagpapatawad tayo dahil una tayong pinatawad ng Panginoong Hesukristo. Ephesians chapter 4 verse 31, alisin niyo anumang sama ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, lahat ng uri ng masasamang hangarin. Ang mga taong binago ni Kristo, hindi na po alipin ng galit, hindi na po bilanggo na nakaraan, hindi na rin po nagtatanim ng sama ng loob sa kapatid. Napakaganda rin pong nakita natin yung humility ni Jacob. Nagpadala siya ng mga gifts, yumuko siya sa harap ni Esau, gumawa siya ng intentional step towards reconciliation. Hindi siya naghintay kung sino ang mauna sa kanila. Si Jacob mismo yung unang kumilos for peace. At minsan ganun din po tayo mga kapatid, no? Utos ng Diyos sa atin, hindi man ikaw ang mali o nag-umpisa ng gulo, pero bilang mga anak ng Diyos, ikaw ang unang kikilos para magkaroon ng kapayapaan dahil peacemaker po tayo mga kapatid. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 23 to 24, kung may alitan kayo sa alinmang kapatid ninyo, unahin munang makipagkasundo bago mag-alay sa Diyos. Dahil mahalaga sa Diyos, hindi lang ang ating worship sa Kanya, kundi pati ang ating puso na malinis umaharap at ang ating relationships sa ating kapatiran. Ang reconciliation, mga kapatid, ay hindi lang emotional, relational, kundi spiritual din. May mga blessing na hindi natin totally nararanasan habang may pader na unforgiveness sa puso natin. May mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay natin, pero kailangan muna nating bitawan ang matagal na nating kinakapitan. At ang pinakamagandang larawan ng Genesis 33 ay hindi lang si Jacob ang niyakap ni Esau. Ito ay larawan nating lahat. Tayo ang Jacob na makasalanan, may pagkakamali, may nakaraan, pero pagkatapos ng pakikipagbuno sa Diyos, nagsisi at nagpasakop sa Kanya, matatagpuan natin ang ating sarili na niyayakap ng Kanyang biyaya. Kaya katulad ng pagyakap ni Esau kay Jacob, ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating lahat. Hindi niya tayo sinalubong ng panghusga, sinalubong niya tayo ng grasya niya. Kagaya ng pagsalubong, di ba, sa parable, the prodigal son. Sinalubong niya, di ba, malayo pa lang. Hindi niya hinusgahan ang kanyang anak. Nagagalak siya sa kanyang pagbabalik. Mga kapatid, bago ka makarating sa susunod na season ng buhay mo, siguraduhin mong may kapayapaan sa puso mo at ang bawat isa. Ang kapayapaan din po ay nagpahintulot kay Jacob na manirahan ng ligtas sa lupang pangako. Diba napakahirap pong kumilos kapag may kagalit ka? Kaya kapatid, kung may taong kailangan mong patawarin, patawarin mo na. Kung may sugat sa puso, kayang gamutin ni Lord yan. Sa grasya ni Lord, magagawa po natin ito mga kapatid. Dahil hindi na po tayo alipin ng bitterness. Nang tanungin niya si Jesus, diba, ilang beses ba dapat tayong magpatawad? Sumagot siya ng 77 times. Hindi po literal na 490, kundi completeness, tuloy-tuloy at walang sawang pagpapatawad po sa mga kapatid natin. Ito po ay dumadaloy mula sa pusong binago ni Kristo. Dahil ang anak ng Diyos na nagpanumbalik kina Jacob at Esau ay siya ring Diyos na kaya magpanumbalik ng anumang nasirang relasyon. Anumang sugat yan kapatid, at kung yung puso mo'y buong nagpapakumbabang sinusuko natin yan sa Kanya, patatawarin tayo ng ating Panginoon. Hindi lang binibigay sa ating second chance, kundi maraming chance. Kaya kapatid, mahalaga po no, na makipagkasundo na po tayo sa ating mga kapatiran. For our number 6 question, sinabi ni Jacob na pinagpala siya ng Diyos at mayroon siyang sapat. Ano ang tinuturo nito tungkol sa kabutihan ng Diyos? Sa Genesis chapter 33 verse 11 mga kapatid, sabi ni Jacob, tinanggap ko ang aking kaloob sapagkat pinagpala ako ng Diyos at mayroon akong sapat. Alam niyo, pinakita dito ang pagpakumbaba ni Jacob. Inamin niya na hindi siya karapat-dapat sa lahat na kabutihan ng Diyos. Kinilala niya ang lahat na meron siya ay biyaya at grasya lamang ng Diyos. Mga kapatid,
Hindi na ito galing sa dating Jacob, no? Yung nagsasalita dito, na umaasa sa diskarte, pandaraya at sariling lakas para makuha ang blessing. Ito ay Jacob na binago na ng Diyos. Blessing na ang humahabol sa kanya. Dati takot siyang mawalan, no? Ngayon, kaya na niyang magbigay ng sobra-sobra pa. Napansin niyo ba ang pagbabago? Kaya nasabi ni Jacob na mayroon akong sapat. Kasi dumaan siya sa brokenness, sa fear, sa waiting, sa mga struggles, no, sa surrender, sa wrestling and transformation. At pagkatapos ng lahat ng yun, sa kanya nasabi, Lord, sapat na. Mga kapatid, minsan gusto natin ng blessing, pero ayaw natin ng proseso. Gusto natin ng breakthrough, pero ayaw naman natin ng breaking. Gusto natin ang promotion, pero ayaw natin ang preparation. Pero sa buhay ni Jacob, mga kapatid, nakikita natin na binago muna ng Diyos ang kanyang puso bago niya naunawaan ang tunay na kahulugan ng sapat. Minsan nakala natin magiging masaya tayo kapag nadadagdagan ang pera, ang kayamanan natin, lumaki ang negosyo, kapag nakuha natin ang promotion, kapag dumating na ang breakthrough, nagpipray natin kay Lord na hinihintay natin. Pero pinapakita ng buhay ni Jacob na ang tunay na contentment ay hindi sa dami ng pag-aari, kundi sa lalim ng relasyon sa Diyos, yung kapahingahan from enemies, yung pabor ng Diyos, yung pinagkalooban nga siya ng mga anak, diba? Magandang kalusugan, and that's the true meaning of success and prosperity. At higit sa lahat, yung salvation na kanya natanggap. Kaya nasabi niya, mayroon akong sapat, hindi dahil kumpleto na siya sa resources, kundi dahil natagpuan siya ng Diyos na source ng lahat. May mga taong maraming ang pera, pero wala namang kapayapaan, hindi nakakatulog sa gabi. May mga taong maraming blessings, pero hindi pa rin sila masaya at kulang pa rin. Ang totoo talagang sapat, no, ay sa pagiging kontento. Tanging Diyos lang ang makapagbibigay at magpupuno ng mga kakulangan sa puso natin. Mga taong walang inaasahan, ang mga taong wala man sa kanila ang lahat, pero payapa ang puso dahil nasa kanila ang Diyos. Philippians 4:11, sabi ni Paul, natutunan kong masiyahan sa anumang kalagayan meron ako. Yung bang kahit hindi mo pa ibigay, Lord, lahat ng hinihingi ko, sapat ka na sa akin. Napakagandang balikan, no, sa Genesis 25 verse 23. Bago pa man kasi nangyari ang lahat ng pandaraya ni Jacob, may sinabi na ang Diyos kay Rebecca. Sabi doon, the older will serve the younger. Ibig sabihin pala nito, may pangako na ang Diyos kay Jacob. May plano at destiny na inilaan ng Diyos para sa kanya, pero pinangunahan ni Jacob ang proseso. Gusto niya kunin agad ang pinangako ng Diyos, at dahil doon, nagkaroon ng gulo, ng takot, ng tensyon, ng pagtatago at pagkahiwalay. Ilang beses din po tayong nagiging katulad ni Jacob, mga kapatid. Kapag hindi pa dumarating ang sagot, tayo ang gumagawa ng sariling proseso, ng shortcut, minamadali natin ang proseso. Pero tandaan natin ito, mga kapatid. Kapag para sa iyo ang pinangako ng Diyos, hindi mo kailangan dayain para makuha ito. Hindi mo kailangan manlamang ng kapwa. Hindi mo kailangan makipagkompetensya. Hindi mo kailangang magmadali. Dahil ang binigay ng Diyos, nilaan niya para sa iyo sa tamang panahon, hindi kailanman maaagaw ni numan, kahit puwersa pa ng kadiliman yan, kung para sa iyo talaga yan. Kaya matuto tayong maging masaya at makontento sa tagumpay ng iba. Matuto tayong magpasalamat sa mayroon tayo. Matuto tayong maghintay sa timing ng Diyos. Hindi habang buhay, tatakbo tayo ng tatakbo. Mas okay na tumakbo dahil hinahabol tayo ng pagpapala, kaysa habulin tayo dahil nanloko tayo ng kapwa. Ang kabutihan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang nakikita sa mga bagay na ibinibigay niya. Nakikita rin ito sa mga bagay na hindi niya binigay para protektahan tayo. Sa mga paghihintay na ginagamit niya para ihanda tayo, at sa mga prosesong ginagamit niya para baguhin tayo. Mga kapatid, baka may hinihintay ka pa rin ngayon. Pero habang naghihintay ka, don't miss this season. Learn to see God's goodness in every situation and what you already have. Sabi nga diba sa 1 Thessalonians 5:16-17, magala kayong palagi, manalangin kayo palagi, magpasalamat kayo lagi sa Diyos sa anumang season at pagkakataon. Kasi mga kapatid, minsan kakatingin natin sa wala tayo, nakakalimutan natin ang napakarami palang pagpapala na binigay ng Diyos sa atin. Ang tunay na pagpapala ay kapag natuklasan mong sapat na ang Diyos sa buhay mo. Kahit wala ka pa ng lahat ng hinihingi mo. Dahil ang tunay na blessing ay hindi lamang material, kundi relasyon sa Diyos.
Wala man tayo dito sa mundo na mga bagay na hinahangad natin, pero sa langit, may reward na naghihintay sa atin. Dahil ang tunay na blessing ay hindi lamang material, kundi relasyon sa Diyos, ang presensya niya ay sapat na, ang pabor, ang kapayapaan, ang pag-ibig ng Diyos. At kapag nasa iyo ang Diyos, may sapat ka ng dahilan para magpasalamat. Amen? Kaya mga kapatid, kwento ni Jacob, hindi lang ito istorya na isang lalaking nagbago. Ito ay preview ng mas malaking ginawa ni Kristo. Ang panlilinlang po kapatid ay hindi galing sa Diyos. Kung maalala nyo, di ba sa Garden of Eden, si Adan at si Eva, tinukso sila, nilinlang sila sa Satanas. Pero tayo, we have the power to resist the devil, yung mga temptation na yan. Dahil kung si Jesus nga tinukso sa lahat ng paraan, pero hindi siya nagkasala. Kaya tularan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jacob, scheming, striving, broken, wrestling, pero kung titingnan natin spiritually, ganyan din tayo katulad ni Jacob. Madalas din tayong gumagawa ng sarili nating diskarte. Akala ng iba maliligtas sila sa sarili nilang gawa. Pero malinaw ang sabi ng word ni Lord sa Ephesians chapter 2 verse 8-9, hindi tayo maliligtas dahil sa works, kundi dahil sa grace through faith. Mga kapatid, ang good news, hindi na natin kailangan pang lumaban para sa blessing. Dahil meron na nakipaglaban para sa atin. Meron na nakipagbuno para sa atin, hindi sa tao, kundi sa kasalanan, kamatayan at kapangyarihan ng kadiliman. Tayo ang unang hinanap ng ating Panginoon. Ang Diyos ang lumapit sa atin. Siya ang nakipagbuno para tayo ay maligtas. Siya ang gumawa ng kapayapaan. At si Jesus ang gumawa ng daan para sa pagkakasundo natin sa Ama. Siya ang daan, ang katotohanan at buhay. Siya po ang tunay na anak ng Diyos na wala na tayo kailangang gawin, idagdag. At doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay nasugatan, pinahirapan, binugbog, siya ay namatay. Pero, no ikatlong araw, siya ay nabuhay namang muli. At kung sino man sasampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yun walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus po yun mga kapatid. Si Jesus po ang tumapos ng laban sa krus. Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, tayo ay pinatawad, binago. Siya ang magdadala sa ating Panginoon sa promised land, sa buhay na walang hanggan. Kahit gaano man karumi, kaitim ang kasalanan mo, kayang patawarin niya ng ating Panginoon kapatid. Kung lalapit ka lang sa Kanya, tatanggapin mo ang pagkakamali at kasalanan mo. Kung ikaw to na hanggang ngayon, nabubuhay ka pa rin sa pandaraya, sa takot, sa panlilinlang, pakikipagbuno sa sariling plano, desisyon, ilapit natin yan sa Panginoon mga kapatid. At gusto ng Diyos, baguhin ka para maranasan mo ang fullness sa buhay mo. Kung ikaw to, Lord, handa na akong kalimutan ang nakaraan, kung may past ka na puno ng regrets, lies, deception, huwag mo na hayaang doon ka mapako kapatid. You are no longer your past. You are Israel sa mata ng Diyos. Kahit Gentile tayo mga kapatid, you are blessed, you are chosen, empowered. Kaya mga kapatid, kung nandito ka, na Lord, handa na akong isuko ang lahat, sabayan niyo lang ako sa panalangin natin. At hingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Oras na ito mga kapatid, kung ikaw to na gusto ng pagbabago sa buhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan, itaas mo ang kamay mo, ibuka ang bibig, at sabayan niyo ako sa ating panalangin. Yes, Lord, hallelujah. Panginoong Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Patawarin mo ko, Lord, kung ako man ay nanlilang, nandaya sa aking identity. Binubuksan ko po, Lord, ang aking puso. Pinapapasok kita at tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo, Lord, ang aking buong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Maraming salamat po, Lord, sa kapatawaran ng aking kasalanan. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord, mga kapatid. Kaya sa mga sumabay po sa ating prayer kanina,
Congratulations dahil tinanggap niyo natin Panginoon Jesucristo. Meron na po kayong buhay na walang hanggan. And one more time mga kapatid, sabayan niyo ako as we end. You can agree with me. You can say Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay na pinagpala mo kami na iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, lahat na aming narinig ngayon, ito ay maitanim sa aming puso, sa aming sipan, lalago at magkaroon ng maraming bunga. Salamat, Lord, sa kwento ni Jacob. Tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano gumawa din ng daan para sa ipagkakasundo. Salamat, Panginoon, dahil marami kaming natutunan ngayon kung paano, Lord, na manatili kami sa aming pananampalataya, sa aming pagsuko sa iyong kalooban, at ganun din, Panginoon, makakamit namin yung transformation pagkatapos ng lahat ng aming wrestling, aming pakikipagbuno. Tulungan mo kami, Lord, na lalo pang kumapit sa iyo, manampalataya, Panginoon. Salamat sa mga kapatid ko nandirito. Pagpalain mo po sila, Lord. Salamat, Lord, sa tagumpay ng aming day 2 ng aming prayer and fasting. Dalayan ko, Panginoon, patuloy kang mangusap sa mga kapatid ko. And Lord, I pray sa bawat isa, may mga hinihintay man silang mga sagot sa panalangin, Lord. Turuan mo sila na maging patient, Panginoon, kagaya ni Jacob na naging persistent, hindi tumitigil sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagsamba, sa pagkapit, Panginoon, hanggat hindi nakukuha ito at yung breakthrough na pinangako mo. Anak mo kami, Panginoon, kaya yung pabor ay mararanasan namin. Lord, napanalangin ko, Lord, mga kapatid ko, nakakaranas, Panginoon, na may sakit sa mga oras na ito, masakit ang ulo, may dinaramdam, mga kapatid namin, Panginoon, na nagda-dialysis, Panginoon, mga nasa hospital, Lord, in Jesus' name, wala imposible sa'yo. Lahat, Lord, ay kaya mong gawin, kaya mong pagalingin, Panginoon. At Lord, ikaw na rin ang magpo-provide. Bigyan mo sila ng comfort at kapayapaan nagmumula sa iyo. At Lord, sa mga future na mga bayarin, mga pag-aalala po, Lord, ng bawat nanay sa pagbabudget sa loob ng tahanan, Lord, bigyan mo sila ng wisdom, Lord, pagdating sa finances, Panginoon. Ganon din po, Lord, sa mga estudyante, give them wisdom, Lord, sa kanilang pag-aaral, makita ka sa buhay nila, yung liwanag sa magawa ng kanilang kamay, patuloy mo po sila, Lord, na pagpalain, na makapagbigay pa, Lord, makapagbalik, Panginoon, ng nararapat sa iyo. Kaya, Lord, sa bawat isa, sa mga trabaho, sa mga business, Lord, you will continue to expand, Panginoon. Ikaw mag-close deal, more bookings pa, Panginoon, protection din po, Lord, sa mga naghahanap buhay. At ganun po, Lord, sa simbahan mo na patuloy mong patatagin, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Manatili kami matatag, Panginoon, at tapat. Salamat din po, Lord, sa simbahan na tinayo mo in Jesus Comfy Andrea, na ngayon ay sama-sama na kami nagpupuri, Panginoon. Ganun din, ingatan mo kami, Lord Jesus. Palakasin mo pa kami, Panginoon, aming espiritu, ang aming pangangatawan, Panginoon. Patuloy ka, Lord, na mangusap sa amin through dreams, Lord, revelations, Panginoon. Hindi kami titigil, Panginoon, hanggat hindi mo, Lord, na hindi ka namin maranasan, ma-encounter. Kaya muli, Lord, pinapasalamatan ka namin sa gabing ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng maayos sa pagtulog, Panginoon. At bukas, sa aming day 3, ikaw po, Lord, ang patuloy na magbigay ng lakas sa amin. Kaya, Lord, muli, tinataas ko, Lord Jesus, ang gabing ito ang katagumpay namin gawain, Lord Jesus, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Thank you, Lord, mga kapatid. Thank you for joining us again tonight, mga kapatid. Ako nga po pala ang inyong likod, Sister Novi Montoya. Kung sumabay ka, kapatid, kanina sa ating panalangin, congratulations ulit at meron ka ng buhay na walang hanggan. Kaya patuloy po tayong lumago, mga kapatid, no, sa ating pananampalataya. No? Kaya iniimbitahan po namin lagi kayo sa ating Sunday service sa GIG Mall, 11:30 a.m. Ganon din sa Andrea Church, Bacoor, 4:30 a.m. Oh, let's declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it in Jesus' name. Amen. Power is in you, Messiah. And that's the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Okay, once again, mga kapatid, thank you for joining us again tonight. Keep shining brightly for Jesus. Bye!